Series dito po sa issue ng leadership sa church. And hindi na natin re-reviewin lahat yung ating mga napagdaan ng lesson. Kundi tutuloy na po natin sa ating topic this afternoon na pinamagatan po natin pagtukoy sa tamang lalaki, mga katangian ng mga elder. Okay, so itong lesson na ito ay specifically designed to introduce the office of the elders o yung opisina ng mga katandaan ng iglesia o yung matatandaan ng iglesia kung tawagin. Nasa ating discussion, I would rather call elders, no? Kaysa yung mga matatanda ng iglesia, dahil sa Tagalog na lingwahe masyadong limited. Pag sinabing matatanda ng iglesia, usually yung mga matatanda sa edad, yung naiisip. So, why not just call it elders or pastors, overseers, bishops? Pare-parehas lang naman po yung terms na yun sa New Testament. They all refer to the under-shepherd o yung pong pastor na inatasan ng Diyos na maging tagapag-alaga ng kanyang lokal na iglesia. So, for this particular lesson, we will be focusing on the qualifications of the elders. Okay, yung mga hinahanap ng Biblia ang katangian sa mga dapat maging pastor ng iglesia. So, katulad ng ibang mga klase ng opisina, gobyerno, sa korporasyon, sa eskwelahan, lahat ng klase ng opisina ay may mga qualification. Hindi nga lang magkakapare-pareho mga qualifications. Pero usually, pagka pinag-usapan natin qualifications ng mga leaders ng mga korporasyon, organisasyon, institusyon, laging mayroong katangian na mataas kumpara sa mga iba na nanunungkulan din naman sa mga pare-parehong sangay ng opisina o sangay ng service o paglilingkod. Pero pag pinag-usapan natin ang opisina ng pagiging pastor o opisina ng elder, hindi ito kamukha ng anumang klase ng opisina sa mundong ito. Bakit? Sapagkat ang mga opisina sa mundong ito ay purely business, o kaya ay education, for instance, pang school. Kung ito ay mga institusyon, siguro may kinalaman sa civil service o paglilingkod sa lipunan. Pero pag pinag-usapan natin ang opisina ng pagiging pastor, ito po ay isang spiritual na panunungkulan. Ang pagiging elder ay isang spiritual na pamumuno. Dahil dito, mayroon itong di pangkaraniwang mga kwalifikasyon. Okay? Hindi ito katulad ng ibang mga kwalifikasyon. At ang mga kwalifikasyon na ito ay sabihin natin nagbibigay ng bukod tanging kalagayan sa mga pastor ng iglesia. Ano nga ba yun? Yung ating pag-aaralan. Ang main idea po natin dito, basically ito pong main idea is parang summary, overall summary ng mga qualifications na pag-aaralan natin this afternoon. Ang mga elder ay mga lalaking palagi ang nagiging huwaran ng pag-uugaling Kristiyano, dapat na pamumunahan ang sariling pamilya ng maayos at nararapat mahusay sa pagtuturo ng salita ng Diyos. So, hinati sa tatlong kategory doon sa ating main idea, yung general qualifications ng isang elder. So, inuna dyan yung Christian character. So, pag pinag-usapan yung Christian character ng isang elder o pastor, so ito ay dapat huwaran ng ibang mga mananampalataya. So, pag sinabing huwaran, siya ay sinusundan. Siya ang nangunguna. Siya yung ehemplo ng mga miyembro sa iglesia. And then secondly, management ng household. Makikita natin mamaya kung bakit isa sa mga mahalagang qualification ng elder yung tamang pamamahala sa kanyang sariling pamilya na maayos. And then, yung nararapat mahusay sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Kung pinag-aralan nyo lahat ng qualifications sa 1 Timothy chapter 3, verses 1 to 7, na tututukan natin ang ating pag-aaral this afternoon, lahat po ng qualification doon dapat taglay ng lahat ng Kristiyano. Hindi lang po pastor. Ulitin ko po yan
Pag pinag-aralan yung qualification ng elders or deacons, basically, dapat lahat ng Christian nagtataglay ng ganong klase ng mga pag-uugali. Maliban lamang sa isa. At yun yung dapat mahusay na magturo ng salita ng Diyos. Kasi bilang elder o pastor, yun ang kanyang pangunahing tungkulin na pangunahan ang iglesia pagdating sa paghahanap ng katotohanan, pag-aaral ng katotohanan, pagsasabuhay ng katotohanan, and in application of this, paggamit ng nalalamang katotohanan para bantayan ang tinitindigang katotohanan ng iglesia. Bakit kailangan bantayan? Sapagkat maraming pwedeng pumasok na maling turo o impluensya sa ating mga iglesia, lalo na sa panahon natin na uso ng social media. Maraming access sa mga members sa internet, no? At pwede silang makapakinig ng mga katuruan na kung hindi babantayan, maaaring magligaw sa marami. At yung katungkulan po ng pastor, mabantayan iyan, at ang pinakapangunahing paraan ng kanyang pagbabantay ay pagtuturo ng tama. Okay, so yun po yung isa sa mga major qualifications. So isa-isayin natin ito, breakdown natin sa ating pag-aaral ng 1 Timothy chapter 3, verses 1 to 7. So buksan natin yung mga Bible natin sa passage na ito. And then, gusto kong pabasa. Pero pwede mong basa. Gusto ko sana si Kira dyan, kaya malayat ang Bible niya. Sige, si ano na lang, si... Atelin daw. Atelin, sige. First Timothy 3. At patang salita kung ang sino man ay naghahangad na maging obispo, siya ay nagnanais na mabuting gawa. Kailangan ng obispo ay walang kapintasan, asawa ng isang babae, mapagpigil, matinong pag-iisip, kagalang-galang, mapagpatuloy, ng panahon mahusay magturo. Hindi mahilig sa alak, hindi mapusok, kundi mahinahon, hindi palaway, at hindi maibigay sa salapi. 4. Dapat ay pinamamahalahan niyang mabuti ang kanyang sariling sambahayan. Sinusupil ang kanyang mga anak at may lubos na paggalang. Sapagkat kung sino man ay hindi marunong mamahalan ng kanyang sariling sambahayan, paano siya pangangalagaan ng Iglesia ng Diyos? Hindi isang bagong hikaya, baka siya ay palalo at mahulog sa kahatulan ng Job 7. Bukod dito, dapat din naman siya magkaroon ng mabuting katotoo mula sa mga nasa labas, baka siya ay mahulog sa kahihiyan at bitag ng Job. Yan, maraming salamat. So ito po yung mga katangian or qualifications ng isang elder. So papasin ko dito ang translation natin sa Tagalog, ginamit yung salitang obispo. Okay, so marami po mga Pilipino pagka nabasa yung salitang obispo, lagi nag-iisip yung bishop ng Roman Catholic Church. May mga suot na, alam mo, naglalaro na ng chess, no? Yung bishop na peace, no? May patulisan ng ulo. So yan ang lagi naiisip ng mga Pilipino, no? Mga bishop, mga obispo. Pero napag-aralan na natin yan sa ating introduction, yung salitang obispo, overseer, pastor, elder, no? Ay mga salitang tumutukoy sa magkakaparehong opisina, at yun po yung opisina ng elder o pastor ng iglesia. So interchangeable itong mga words na ito. Ang pinagkaiba lang nila ay tumutukoy sila sa mga areas na dapat ay alam at ginagawa ng isang pastor. For instance, yung salitang bishop or overseer, so may kinalaman sa pangangasiwa. No? So pinag-uusapan dito yung pangangasiwa ng iglesia. So kasama po yan sa katungkulan ng isang pastor ng iglesia. Okay, so tingnan natin kung ano yung mga katangian na dapat taglay ng isang nagnanais maging elder ng isang iglesia. So ano-ano yan? So doon sa verses 1 to 7, ang daming nakasulat dyan. Okay, isa-isayin natin. So ano-ano po yung mga katangian? Una, verse 2, walang kapintasan. Papaliwanag ko mamaya ano yung sabihin ng walang kapintasan. Kasi if you take it at face value, dapat ba ang pastor perfect? No? Yun ang muna magiging katanungan dyan. Pangalawa, asawa ng isang babae.
Verse 2 rin. And then verse 3, verse 2, mapagpigil. Verse 2 pa rin, matino ang pag-iisip, kagalang-galang, mapagpatuloy ng panauhin, mahusay magturo. Verse 3, hindi mahilig sa alak. Verse 3, hindi mapusok, kundi mahinahon. Verse 3 pa rin, hindi palaaway. Verse 3 pa rin, hindi maibigin sa salapi. Verse 4 na, dapat ay pinamamahalaan niyang mabuti ang kanyang sariling sambahayan, sinusupin ang kanyang mga anak. At nakalagay pa nga dyan, dapat may lubos na paggalang. Verse 4. Papansinin niyo, ito po qualification ito yung pinakamahaba sa mga qualifications ng isang elder o pastor. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit. And then, hindi isang bagong hikayat. So, pag sinabing hindi bagong hikayat, hindi bagong mananampalataya, hindi bagong Christian. And then, may mabuting patotoo mula sa mga nasa labas. Ang dami, no? Ang daming qualification. Katulad ng sinabi ko sa inyo, kung susundin natin ito ng very strict, wala pong papasa kahit isang lalaki sa mga qualification nito. Pero, hindi kasi ang pinag-uusapan dito ma-perfect ang lahat ng ito. Hindi naman pinag-uusapan kailangan ma-perfect. Kasi wala naman talaga makaka-perfect. Kahit po sinong pinakamatandang pastor ang maisip ninyo, maaaring pag sinuri nyo sa ilalim ng mga qualifications na ito, kita nyo hindi sila malakas sa lahat ng mga katangian na ito. Pero importante, dapat, kung hindi man malakas sa lahat, mayroon siya ng lahat. Okay? Kung siya ay isang elder o pastor ng iglesia. So, unahin natin yung tanong na anong ibig sabihin ng walang kapintasan? Kasi sa bago ng Biblia, ginamit na translation, walang kapintasan. Nakauna-unahan. Kailangan ang obispo ay walang kapintasan. Pag tinignan nyo sa English translation, ang ginamit with an overseer must be above reproach. Ito yung term na ginamit. Above reproach. Ano ba ibig sabihin ng above reproach? Kung pinag-usapan natin yung term na ito, above reproach, hindi po ibig sabihin ito, dapat ang pastor ay perfect. Kasi sa Tagalog, walang kapintasan. Pagigay ko, mali yung translation yun. Mali yung translation yung walang kapintasan. Kasi sa English, above reproach, hindi naman po sinabing without reproach. Yun po yung perfect, without reproach. Wala pong papasa doon kundi si Jesus Christ. Siya lang kasi ang tao na walang kapintasan. Siya lang yung taong perfect. Pero tayo, ng mga nanggaling sa lahi ni Adan, nung tayo yung pinanganak, wala sa ating above reproach. Kahit na yung pinaka-godly, pinaka-holy na lalaki na nabuhay sa ibabaw ng mundo, whoever that is, aside from the Lord Jesus Christ, kahit si Moises nga di ba? Napaka-banal na tao, napaka-mapagpakumbabang tao. Pero kahit siya, makakakitaan natin yung mga kahinaan bilang isang makasalanan. So, hindi definitely ibig sabihin ng walang kapintasan ay perfect. No? Ibig sabihin po ng above reproach, o ang tamang translation sa paligay ko yung hindi dapat mapipintasan. I think yun ang pinakamagandang translation. Hindi dapat mapipintasan. Kasi ang pinag-uusapan dito yung godly character na consistently na nakikita sa kanya. Na dapat ang isang pastor ay hindi nakakakitaan ng mga seryoso at scandalous na kasalanan. Kaya nga tayo ay naniniwala na pagka ang isang pastor ay nahulog sa isang ang tawag sa scandalous sa Tagalog, nagdadalang kahiyaan o nagdadalang kahihiyan na kasalanan, hindi na siya pwedeng magpastor. Bakit? Dapat lagi nang naipipinta sa kanya yun. Ano po ba yung mga kasalanan nagbibigay ng matinding kahihiyan? Adultery. Ano pa? Nagnakaw. Pumatay ng tao. No? O kaya, nakasuhan ka ng staffa. Halimbawa, pastor ka, nakasuhan ka ng staffa. Palagay ko at napatunayan ikaw ay nagkasala talaga ng krimen ng staffa. Alam mo yung kasalanan ng staffa, pag nakulong yun, walang bail yan. Ganun katindi yung krimen na yun.
I don't think ay qualified pa rin siya maging pastor. Bakit ka? Kasi laging may pipinta sa iyo yun eh. Kumbaga, pag tinignan ka ng mga tao, tatayo ka sa pulpito, alam nila yung kaso mo, alam nila yung nakahihiyang kasalanan o scandalosin mo, lagi nyo na maiisip yun na, kumbaga parang nagiging mancha ng pagkatao mo yun. Yun po yung ibig sabihin ng dapat hindi mapipintasan. So, kung nais ng isang lalaki maglingkod bilang isang pastor, dapat meron siyang consistent at seryosong pamumuhay ng may kabanalan. So, hindi po ibig sabihin dapat walang kasalanan kasi lahat naman tayo nag-struggle sa sin. Kahit sino yan. Lahat, basta Kristiyano ka, nag-struggle pa rin tayo sa sin. Pero hindi dahil nag-struggle ka sa sin, hindi ka napapasa sa opisina ng pagiging pastor. Pinag-uusapan dito, dapat yung karakter mo, consistent na holy, pure, at walang maipipintas sa iyo na anumang klaseng nakahihiyang kasalanan. Okay? So, yun po yung mga ibig sabihin ng qualification na yan. Sumunod na qualification, verse 2 pa rin, ano ang implikasyon ng katangian ng asawa ng isang babae? Dito po, makikita natin mabuti na inibigay ni Apostol Pablo yung katangian na ito, qualification na ito. He is only thinking of men na dapat maging pastor. Di ba sa panahon natin ngayon ay uso yung mga pastora. Ito po yung isa sa mga pinakamalinaw na suporta sa Biblia na hindi po itinuturo o hinihikayat ng Biblia na isang iglesia ay magkaroon ng isang pastor na babae. Bakit? Sapagkat ang kwalifikasyon na nilagay dito, kumbaga sa mga dapat hanapin mo sa opisina na ito, ang isang nilagay, napakalinaw, dapat isa siyang lalaking may asawa ng isang babae. Ang literal na translation ng Greek na ginamit dito, one woman man. Hindi sinabing one man woman, kundi one woman man. Ibig sabihin, meron lamang siyang iisang asawang babae, at ang ibig sabihin at implikasyon nito, dapat siya ay sexually faithful. No? Hindi siya pwedeng promiscuous na kung kani-kanino nakikisiping. No? Hindi siya pwedeng kung kani-kanino nakikipag-sexual intercourse. So dapat ang lalaki ito meron siyang sexual fidelity. At yung kanyang sexual relationship dapat sa kanya lang asawa. Siguro ang isang gusto nating qualify dito ay dapat ba ang isang pastor laging may asawa? Kasi nakalagay, a husband of one wife. Asawa na nag-iisang babae. Hindi naman po necessarily kailangan laging may asawa ang pastor. Kasi si Apostol Pablo, wala naman siyang asawa. Diba? Meron akong nabasa article, sabi, probably si Paul daw before he became a Christian, meron siyang asawa kaya lang nabiyudo siya. O kaya naman, nung naging Christian siya, iniwanan siya ng kanyang asawa. O inabando na ng kanyang asawa. Kaya siya nag-decide na maging single na lang hanggang siya ay mamatay. So, ibig sabihin, hindi kailangan walang asawa ang isang pastor. Kung talagang hindi siya pagkakalooban ng Panginoon ng mapapangasawa, okay lang yun. Ang point kasi dito, sa qualification na ito, dapat sexually faithful siya or sexually, meron sa sexual integrity. Ano ibig sabihin? Dapat pure. Dapat malinis siya. Hindi siya, hindi siya katulad ng ibang walang control pagdating sa kanyang sexual appetite. Lahat naman ng tao merong sexual desire. Diba? Pero kung gusto mo maging pastor, kung ayaw mo mag-asawa o katulad ni Pablo, ng Panginoong Jesucristo, gusto inialay nila o dinivote nila yung kanilang buong buhay para sa kingdom of God, hindi sila nag-asawa, walang problema, pero dapat manatili kang sexually pure. Hindi pwedeng yung pastor ay mayroong sin of fornication. May sin of fornication, nakikipagtalik sa hindi niya namang asawa. No? Hindi pwedeng gano'n. That is a scandalous sin. May maipipintas na sa kanya, so doon pa lang sa unang qualification, hindi na siya papasa. Okay, so kung gusto niya maging single, walang problema, dahil meron naman talagang pinagkakaroon ng Panginoon ng singleness, pero
dapat pure ka. No? Pero kung hindi mo papanatili yung sarili mong pure, eh, hindi ka papasa sa opisina ng pagiging pastor. Kaya siguro nilagay ni Apostle Paul itong qualification na ito because most of the men in his time desired to marry. Ibig sabihin, mas marami sa mga lalaki ng panahon nila ay nag-aasawa. Kaya nilagay niya itong qualification nito. Kung ikaw ay may asawa, gusto mong maging pastor, kailangan you are sexually faithful sa iyong spouse. Okay? And then next, bakit kailangan ng isang elder ay mapagpatuloy ng panauhin? Palagay ninyo. Nakalagay din sa mga qualification. Bakit kailangan hospitable ang isang elder? Now, when we talk about hospitality, ano po yung tinutukoy natin? Ginamit kasi translation dito, mapagpatuloy ng bisita. Ano ba? Mapagpatuloy ng panauhin. So, anong context yun? Diba sa bahay? Sa bahay mo, nagpapatuloy ka ng mga bisita. So, your house is open to visitors. Okay, so that's the initial meaning na pumapasok sa isip natin. Pero, generally, ano ang ibig sabihin itong mapagpatuloy ng panauhin? Anong karakteristik ng isang tao dapat yan? Ano ba mga included sa hospitality? Paano nasasabi natin, hospitable siya? Anong mga katangian na dapat makikita mo sa kanya para masabi mo hospitable siya? Nag-aasikaso. Nakasan mo mami? Nag-aasikaso. Pagkasikaso, ano pa? Inaasikaso lang ba? Bibigay ng merienda po. Yan. So, yan. Nagbibigay. So, yun yung isa sa mga qualification ng hospitality. No? Nagbibigay. Okay? Nagkapaloob. So, pag pinag-usapan natin, hospitality, ang ibig sabihin nito, yung gustong maging pastor, dapat din siyang tumutulong sa mga pangailangan material ng kanyang mga kapwa mananampalataya. Kahit hindi kapwa mananampalataya, kasi hindi naman sinabi dito dapat maging mapagpatuloy ng mga Kristiyanong panahon. Hindi naman gano'n ang sinabi eh. Sinabi dapat mapagpatuloy ng panauhin. So, I believe kasama dyan ng hindi Christian. So, hospitality, hindi lang siya exclusive sa mga Christian, kundi included din yung mga non-Christian. So, ibig sabihin, kapag ikay lalaki gusto maging pastor, dapat you are willing to give material needs to your fellow men, hindi lang Christian. At hindi lang material needs na kaya mo dapat ibigay. Pagka ba nasa loob ng bahay mo, ang gagawin mo lang may pakainin ng pakainin. Diba pagka nasa loob ng bahay, ang kukwentuhan, diba? Minsan, kaya kung may bisita, gustong magsabi ng sama ng loob, o kaya mga concerns niya sa family niya, sa asawa niya. So I believe, kasama sa idea ng hospitality, yung dapat yung magiging pastor, marunong siya mag-encourage ng tao. Marunong siya magpalakas ng loob, marunong siya magbigay ng payo. Kasama yun sa binibigay niyang tulong, hindi lang ipapakainin mo pag pumasok sa loob ng tahanan mo. Kundi dapat tutulungan mo siya kung bakit siya bumibisita sa iyong tahanan. May dahilan kaya bumibisita ang mga kaibigan, member na siya sa iyong tahanan. So dapat na-meet mo yung needs na yun. So that's one of the qualifications ng isang elder. So, kung yung bahay laging sarado, hindi mo mapuntahan sa bahay, mahirap yun. Kasi dapat open to anyone ang tahanan ng isang gusto maging pastor ng iglesia. Next. Verse 2 pa rin, bakit mahalaga na ang isang elder ay mahusay magturo? Basahin natin yung 1 Timothy, yung Titus chapter 1 verses 9 to 10. Pakibasa nga yan. Mami, Wilma, Titus 1, 9 to 10, bakit kailangan ang isang pastor o gustong maging pastor ay mahusay magturo? Dapat na kayang pinanghahawakan mabuti ang tapat na salita na ayon sa guro, upang makapangaral siya ng wastong aral at mabulaanan ang mga sumasalungat dito, sapagkat marami mga suwain
na mapagsalita na walang kabuluhan at mga mandaraya, lalo na ang mga nasa panig ng pagtutuli. Babalikan natin yung Acts chapter 6. Doon ay malinaw na itinuro sa atin ang priority na ministry ng mga pastor, elder ng iglesia, in distinction sa trabaho o responsibility ng mga deacons. Okay, so yung mga elders, mga pastor, mga bishop, mga overseer, sila ay nakatutok sa pananalangin at sa ministeryo ng salita ng Diyos. Yung pong ministeryo ng salita ng Diyos, it involves teaching and preaching. Kasama na rin encouragement, counseling, so on and so forth. No? Lahat na mayroong application ng Word of God, that's the ministry of the elder. At dito sa Titus chapter 1 verses 9 to 10, mayroong dalawang major component ang kanyang teaching. Number 1, ang dapat yung ginagawa ng isang pastor, tinuturo niya kung ano ang katotohanan. So yun yung pangunahin na purpose ng teaching ministry ng isang pastor. To make sure na yung church, alam nila kung ano yung katotohanan. Alam nila kung ano yung tama at hindi tama sa Word of God. Kaya pag pinag-usapan natin ang teaching or preaching ministry na isang pastor, ang isang pastor dapat hindi nag-withhold ng katotohanan sa mga tao na umaten sa church. Ano ibig sabihin? Dapat walang pinangangambahan ng isang pastor kung may masasaktan o hindi masasaktan sa sasabihin niya na galing sa Word of God. Basta galing sa Word of God, no? Ang Espiritu ng Diyos ang bahala mag-apply nun sa mga nakikinig. No? Kung nako-convict yung mga nakikinig sa katotohanan, hindi trabaho ng pastor na itago yun. O kaya ay, ang tawag dito, water down yun. Ano ibig sabihin ng water down? Yung pinapababaw yung ibig sabihin para hindi masakit pakinggan. Kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos, dahil yun ay totoo, dapat sabihin sa mga tao. Kasi yun ang kanyang primary ministry, to establish what is truth from the Word of God. And then the second component of the ministry of the teaching of the elders is to expose error. Siyempre, kung siya ay nagtuturo ng katotohanan, ang kabaligtaran nun, ipapakita ang mali. At ang isa sa manifestation ng mali sa isang church ay yung pagpasok ng mga false teaching. So pag nagturo ng katotohanan yung mga pastor, yung katotohanan kasi marami ding marami ding branches. Mayroong theological truth, no? Meron din namang moral truth, no? Merong spiritual truth. Maraming klase ng implication yung truth. Pero dapat lahat ng yun ay natatouch ng pastor sa kanyang teaching and preaching ministry so that pag pumasok yung mga false teachers, madaling madidetect ng church. Halimbawa, hindi lang naman kasi pag pinag-usapan false teaching, lagi kasi iniisip ng mga tao doctrines. Of course, yun ang una. Pero hindi lang naman po doctrines ang merong mali no? Philosophy. May mga maling philosophy, yung mga doctrine yun. Diba? Halimbawa, yung philosophy ng compromise. Sikat na sikat ngayon yun, yung compromise na philosophy ng mga Kristiyano. Siguro okay lang na masabing parehas kami dito, basta hindi ko sila ma-offend. No? Dahil ayaw ko na mahiwalay sa kanila. So, ginagawa ng mga mananampalataya, kino-compromise yung mga tinuturo ng salita ng Diyos. Hindi ngayon malaman ng mga kasama nila kung naniniwala ba silang tama yun, kung naniniwala ba silang mali yun. Yun ang ibig sabihin ng compromise. Issue ng homosexuality. Paano natin masasabi ng isang Christian nagko-compromise sa issue ng homosexuality? Hindi kino-correct yung sin, kundi nag-i-enjoy sa company ng sin. That's compromise. Diba? Meron kang barkadang bakla. Lagi mo kasama. Masaya ka pag kasama siya. Pero hindi mo siya kino-correct sa kasalanan niya. Na homosexuality is sin. At sinabi ng Biblia, sino mong homosexual hindi papasok sa langit. Malino yun. Hindi ako nagsabi nun. Sa Bible yun.
Pag ikaw, Christian ka, hindi mo binibigyan ng warning yung barkada mo homosexual about his sin, ang sabi ni Jeremiah, sisingin din ng Diyos sa kamay mo yung dugo niya. Kasi ang trabaho ng mga Kristiyano is to give warning sa mga darating na kapahamakan, sa mga kasama natin. Hindi na naman yun ang issue, marami pa eh. Bako sa bahay, no? Lack of discipline, no? Pagdating sa pagkain, pagdating sa mga bisyo, sa mga laro, sa paggamit ng gadget. Maraming compromise na nangyayari. So doon din dapat naihahanda ang mga miyembro ng church so that the members of the church will not compromise their faith. Hindi nila pagpapalit yung tawag dito, favorable para sa mga tao na kasama nila doon sa gusto ng Panginoon. Okay, so doon, may error din doon. May dapat bantayan doon. Paano po inahanda ng pastor ang mga miyembro? Tinuturo ko ano yung katotohanan. Katulad doon, homosexuality is an abominable sin, sabi ng Biblia, sa mata ng Panginoon. It's an abominable sin. Especially if the homosexual is a practicing homosexual. Ibig sabihin na may boyfriend, may ka-live-in. That's a practicing homosexual, that's abominable in the sight of the Lord. The Lord hates that sin. Para patunayan that the Lord hates that sin, sabi ng Panginoon, no one who is a homosexual will enter the kingdom of heaven. Yan lang po, isa-isa yun sa mga example, marami pa. Hindi na natin madidiscuss lahat. Okay? So, teaching, dapat alam ng mga miyembro kung ano yung katotohanan sapagkat ini-establish ng pastor sa kanyang teaching and preaching ministry yung truth ng Word of God. So, dapat sa ilalim ng konsensya ng mga, kumbaga ang tawag dito, ang nagbabind sa conscience ng mga Kristiyano, hindi yung sinabi ng pastor. Ang nagbabind sa conscience ng mga miyembro, ano yung sinabi ng Diyos sa Bible. And the duty of the pastor is to make sure na kaya naniniwala yung mga miyembro ng church na mali yun, hindi dahil sinabi ng pastor, kundi sinabi ng Bible. Kasi doon lang natin makikita yung mga Kristiyano na naniniwala dahil sinabi ng Bible, hindi magko-compromise sa mundo. Kaya mag-ingat tayo kasi lahat tayo ay naka-expose sa world. Tanungin natin sarili natin, am I compromising my faith in one way or another? Mas pinipili ko ba yung favor ng mga taong ito kaysa sa favor ng Panginoon? Which of the two do you think the Lord will bless? Diba? Definitely, yung pipiliin mo yung will niya kaysa sa gusto ng mga tao. And then, bakit hindi pinahintulutan na maging elder ang isang babae? Ha? Ito maganda itong topic kasi ngayon, gusto kagabi lang, mag-date kami yung family. Sige, well. Sa isang fast food chain sa likod namin, tinatawag ng isang miyembro babae, isang babae, pastora. Ay, pastora pala dito. Siguro asawa ng pastor yun. Kasi marami yung asawa ng pastor tinatawag ng pastora. Si Wilma, maraming beses na tinatawag yun ng pastora. Hindi po pastora yung asawa. Natawag po sa kanya asawa ng pastor. Pero hindi pastora. Bakit hindi pinapahintulutan ng Biblia na magkaroon ng pastora o babaeng pastor? Ang binigay sa ating undeniable proof ay yung 1 Timothy 2:11-15. Basahin natin yan. Gabriel, basahin mo nga yan. 1 Timothy 2:11-15. Hayaan ang babae matuto sa katahimikan na may buong pagpapasakop. Hindi ko pinahihintulot na ang babae ay magturo, hindi magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Sapagkat si Adan ang unang nilala, pagkatapos ay si Eva. At si Adan hindi nalaya, kundi ang babae ng nalaya ay nakulog sa pagkakasala. Ngunit, ililigtas ang babae sa pamamagitan ng panganganak. Kung sila'y mananatili, may kaayusan sa pananampalataya
pag-ibig, at sa kabanalan. Okay, ito gusto kong maging malinaw sa inyong lahat. Para alam niyo kung ano yung sasagot dun sa bakit hindi pwede magkaroon ng babaeng pastor. Bakit hindi dapat magkaroon ng pastora sa isang iglesia? Ang sagot, sapagkat sinabi ng salita ng Diyos na hindi pwede. Sinabi dyan, di ba? Hayaan ang babae matuto sa katahimikan na may buong pagpapasakop. Na pinag-usapan natin dito, church. Okay, church. Kaya hindi natin pwedeng gamitin itong verse 11 sa lahat ng context. Halimbawa, sa family. Masabihin ng asawang lalaki. Kasi sinabi sa 1 Timothy 2:11, dapat manahimik ka at magpasakop. Mali ang application. Okay, hindi doon ginagamit yung verse 11 ng 1 Timothy chapter 2. Sapagkat ang context mo nito, starting from verse 1, church. So, ang tinutukoy po niya po sa Pablo dito, hindi dapat hayaan ng mga babae ay mag-exercise ng leadership sa ibabaw ng mga lalaki sa loob ng church. At nagbigay si Apostol Pablo dito ng dahilan, irrefutable reason kung bakit hindi pwedeng ang babae maging leader ng mga lalaki sa loob ng iglesia, sapagkat si Adan ang unang nilalang pagkatapos sa si Eva, verse 13. Yun po yung dahilan. So ang dahilan kung bakit ang mga babae hindi pwedeng maging pastor, sapagkat ito ay isang creation mandate. Pag sinabi natin creation mandate, nagsimula pa noong nilikha ng Diyos ang mundo. Noong panganilikha ng Diyos ang mundo, naglagay na siya ng hierarchy pagdating sa leadership, headship. At ang nilagay ng Diyos na ulo o pinuno ay lalaki, hindi babae. Pag sinabi po natin creation mandate, this is a normative, ongoing teaching for all times and in all churches. So, ibig sabihin, walang exempted na church na kami Pentecostal. Hindi kami susunod dyan. Hindi. Kung ikaw yung totoong church, dapat sumunod ka dyan. Kapagkat yan ay creation mandate. So if you respect God as the Creator, as the Supreme Ruler, at siya yung naglagay ng definite order, dapat susundin mo yung kanyang pattern, even for the church. So hindi po kailangan maging pinunong lalaki dahil mas matalino siya, mas marami siyang diskarte, mas mayaman siya, mas magaling siya. Hindi. Kaya po pinuno ang lalaki sapagkat siya ang iniligay ng Diyos na ulo o pinuno ng kanyang asawang babae. Ang babae, hindi siya ginawang ulo. Sabi nga dito sa creation story, ang babae kinuha ng satadyang ng lalaki para maging katuwang ng lalaki. Hindi kapalit ng lalaki o hindi kapantay ng lalaki pagdating sa pagiging pinuno, kundi katuwang. Kaya sinabing dapat maging tahimik ang babae sa loob ng iglesia, dapat magpasakop siya sa mga lalaki. Hindi siya dapat maging leader ng mga lalaki. Ano ibig sabihin nun? Bakit? Kapagkat ang lalaki ang nilagay na leader ng babae. Naunawaan niyo po ba yun? Hindi po ibig sabihin ng hindi pwede magsalita ang babae sa church na hindi pwede makipagkwentuhan. Hindi po ibig sabihin na para magiging pipi yung mga babae sa loob ng church. Hindi. Ang ibig lang sabihin nun, hindi sila pwede mag-exercise ng anumang ministry na nasa ilalim yung lalaki. Kaya pansinin nyo kahit sa prayer meeting natin, yung mga lalaki ang hinihiling natin ng manalangin. Kasi that's a manifestation of their leadership. Men are the head, the leaders. So dapat sila yung mamumuno pagdating sa anong gawain ng iglesia, pananalangin, pagtuturo, pamumuno sa worship service, lalaki. Pero in fairness to the women, ang ginagawa natin, di ba, nag-grouping yung mga kababaihan so that they can pray among themselves without the men. Okay? Yun yung logic behind that. Hindi natin gustong laging nag-aamin na lang yung mga babae. So you can pray as well. Pero among the women, walang men. Kasi pagka mayroong men, and then nag-pray yung babae, they are exercising authority over men. Hindi natin gagawin yun. Kasi disobedience yun ng creative or creation mandate na ito. Okay, so yan ang sagot. At kung yung kausap po ninyo ay naniniwala at nire-respeto ang Bible as the Word of God, they will not object to it.
Kasi kahit pagdating sa pamilya, lalaki pa rin ang head. Diba? Bakit? Sino ba ang head ng church? Si Jesus. Diba? Para na lang yun. Kung si Jesus ang head ng church, ang lalaki ang head ng family. No? Pero marami pang implication yun. No? Hindi ibig sabihin ikaw ang head, lahat ng sasabihin mo tama. Hindi porket ikaw ang head, lahat ng gusto mong mangyari, masusunod. Okay? Ako naniniwala ako sa freedom of speech. Pagdating sa exercise ng authority. Kahit naman sa church, hindi porket pastor lalaki, hindi na pwedeng magsalita o hindi na pwedeng magtanong yung mga babae. Paano kung mali na yung ginagawa ng pastor, hindi na siya pwedeng tanungin? Mali yun, no? Bagamat siya yung leader, hindi ibig sabihin, diktador, no? O kaya authoritarian, na dapat, kung kayo leader, nakikinig ka. Kung paano ang ulo ay nakikinig sa mga parte ng katawan. Diba, ang utak, nakikinig siya sa kuko, kapag yung kuko may ingrown. Diba, nagpapadala siya ng mga mekanismo para pansinin ng buong katawan yung ingrown na yun at alisin. Diyan yung sakit, nararamdaman yung kirot, maga, nakikita yung pangingitim ng kuko, and so on and so forth. Ganun din sa church. Hindi porket yung pastor head, hindi na niya pakikiramdaman yung mga miyembro niya sa mga gusto nilang iparating sa kanya. Okay? So that's not an authoritarian type of leadership. Pero nag-uusapan natin dito, the Bible prohibits women from assuming leadership function in the church. Okay? So wala pong babaeng pastor dahil tinuro sa atin ng Biblia na dapat ang mga lalaki ang pinuno kung paano ang mga lalaki ang unang nilikha, sumunod lamang ng mga babae. Verse 3, anong ibig sabihin o ibig ipagwatig ng mga katangian sa talata nito? Pakibasa yung verse 3. 1 Timothy 2:3. At ikata, First Timothy 3:3. Hindi nahilig sa alak, hindi mapusok, hindi mahinahon, hindi palaway, hindi nahilig sa lapit. Ano po yung pinapahiwatig ng mga katangian na yan? Ano yung common denominator nila? Pag sinabing ang lalaki dapat hindi mahilig sa alak, ano ibig sabihin? Hindi mapusok, kundi mahinahon, hindi palaaway, hindi maibigin sa salapi. Ano yung common denominator ng mga characteristics na yun? One compound word. Self-control. 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 Ang common denominator. So, ibig sabihin, ang isang lalaki gustong maging pastor, dapat may self-control. Diba? Pag pinag-usapan natin yung kanyang pagiging violent, no? Siyempre, lalaki. Madaling magalit. Ano? Dapat control niya yung kanyang violent tendency. Hindi siya dapat yung nagsisimula ng gulo. Hindi siya dapat nagsisimula ng away. Kung siya inaaway, hindi siya ang maaway. Ano pa? Pag pinag-usapan yung paglalasing, dapat hindi mapaglasing, hindi mahilig sa alak. Dapat meron siyang control sa kanyang appetite. No? Dapat yung pastor ay hindi rin glutinous. Hindi gluton. No? Ibig sabihin, hindi siya walang control sa kanyang pagkain. Ano pa? Hindi siya mapagmahal sa salapi. Hindi naman masama yung magkaroon ng pera. Pero dapat yung pastor ay hindi naghahangad na yumaman. Pagka yung pastor naghihikayat sa mga miyembro na mag-invest sa isang business kasama siya, questionable na yun. Diba? Ibig sabihin, naghahangad siyang yumaman. Dapat hindi naghahangad, dapat hindi covetous ang isang pastor. Kundi kung ano yung pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon, yun ang kanyang gamitin. Makontento. Dapat may kakontentuhan or contentment ang isang gustong maging pastor. Hindi yung sa sacrifice yung mga gawain ng church kasi mayroong aatinan ng conference patungkol sa cryptocurrency. May cryptocurrency.
O kaya investments, o kaya stocks. Wala muna tayong Bible study, wala muna tayong prayer meeting kasi meron akong aatin ng conference tungkol sa networking. Pagka gano'n, hindi naman pastor, focus ka na lang sa pagpapayaman. Kasi hindi consistent yung desire ng isang taong yumaman sa maglingkod din ng isang pastor. Hindi pwedeng maging consistent yun. Laging magkakontra yun. Diba? Kung gusto maging mayaman, tapos pastor, delikado. Baka ang church maging business. Diba? Naging mga marami ngayon, ang yaman, may mga sariling jet, no? May mga sariling limousine, mayaman, pero pastor. No? Hindi po consistent yan sa Word of God. Sabi ng Panginoon, siya nga kahit higaan ng ulo, wala eh. Diba? Itinerant yung ministry ni Jesus. Wala siyang sariling bahay. Mga alagad niya, lagi niya kasama, pero kumakain sila sa mga nagpapatuloy sa kanila, naging hospitable sa kanila. Kung sila magpatuloy sa kanila sa gabi niyo, doon sila. Kinabukasan, lilipat na naman ulit sila. Kung saan sila abutin ng gabi, abutin sila sa tabi ng kalsada, doon sila magpapalipas ng gabi. Kapag ang ministry ay it's a spiritual endeavor, hindi yan physical or business endeavor. Hindi pwedeng mahati ang isip at puso ng isang pastor sa kayamanan at sa kaharian. Pili ka lang ng isa. Okay? Next. Bilisan natin. Bakit iginigit ni Pablo na dapat napapamahalaan ng isang elder ang kanyang sariling pamilya? Bakit? Pakibasa yung verse 4 and 5 ni. Dapat ay pinamamahalaan ng mabuti ang kanyang sarili sa mga sinusutin ang kanyang mga anak. May lubos na pagkain. Sapagkat kung ang sino man ay hindi marunong mamahala ng kanyang sarili sa bahayan, paano niya pangangalagaan ang iglesia ng Diyos? Yun ang sagot. Bakit kailangan magaling mamahala ang isang elder ng kanyang sariling pamilya? Paano niya mapapamahalaan ng church kung hindi niya nagagawang pamahalaan ng kanyang sariling pamilya? Diba? Kaya mas consistent sa palagay ko na ang isang pastor may asawa at may pamilya. Kasi kasama sa isang qualification, dapat able to manage his own household well. Hindi naman po ibig sabihin nun ay perfect yung family. Hindi, kasi kahit naman sa pamilya ng pastor, pwedeng may anak siya na hindi Christian eh. Pero kahit meron siyang anak na hindi Christian, hindi po disqualification sa isang pastor. Meron siyang anak na hindi Christian. Sabihin nila, dapat Christian lahat. Hindi po sinabi sa 1 Timothy na dapat ang lahat ng miyembro ng pamilya Kristiyano. Hindi, dapat napapamahalaan ang buong pamilya. Kahit yung mga hindi Kristiyano, nagpapasakop sa otoridad ng kanyang pagiging magulang, magalang, obedient. Yan ang mga dapat na nakikita natin sa mga anak ng isang gustong maging pastor. Pero kung yung gustong maging pastor, kasama rin po sa qualification ng deacon to. Kung yung isang gustong maging pastor o isang elder, merong anak na hindi masuheto, questionable. Questionable yun. Kasi, paano mo papamahalaan yung mga bata ng church kung hindi mo mapamahalaan yung sarili mong anak? It reflects the kind of character that you have as a father. Kung bilang ama, hindi mo madisiplin yung anak mo. Dapat pag nasa loob ng church, nakaupo lang, hindi mo magawa, paano madidisiplin yung iba? Kasi mapupulaan kayo, anak mo nga, hindi mo mapaupo. Bakit mo ako i-expect na mapaupo mo ako? Diba? Ganun lang kasimple yun eh. Babalik at babalik sa iyo yun, sa character mo. And that also means not only the discipline of the father, but also the discipline of the family. The entire family is a test ng character na gustong maging pastor, gustong maging deacon ng isang iglesia. Kaya hindi dapat nagra-rush sa decision ng isang church. No? Babalikan natin ito. Siguro kung meron tayong makikitang qualified maging elder o maging deacon, babalikan natin itong mga ito. Just to remind ourselves, no? Before we even choose kung qualified nga ba sila o hindi. Then,
Bakit hindi dapat bagong hikayat o bagong mananampalataya ang isang elder? Simple lang ang sagot. Kasi kung bagong Christian yan, paano niya babantayan ng church sa error kung siya mismo napaka-susceptible sa error? At bagong Christian lang siya, dapat matagal na siya nag-aaral ng Word of God. Dapat alam niya na ang mga doctrines. Dapat hindi siya bagong Christian. Ang pag-aaral ng doktrina, it will require so many years. Diba? Kaya nga nagba-Bible school ang mga pastor so that they can be trained. Yun nga po mga nag-aaral na ng matagal. Eh, nalilito pa rin eh. Ako po, nag-aaral na ako sa PBS ng 5 years. Nag-aaral ako sa GMA ng 4 years. Nag-aaral pa ako sa ATS ng 4 years din. Ang dami ko ng training. Pero hindi ko masasabi na hindi ako nalilito. Kasi sa sobrang dami ng mga bagong i-introduce na mga teachings, eh dapat maingat sa pag-aaral. Dapat updated. Eh kung tamad magbasa yung pastor, umaasa lang lagi sa sinasabi ng nagturo sa kanya sa Bible school, mahirap. Mahirap yun. May mga pastor na gano'n ha. Pag tinanong mo tungkol dun sa isang current theology, alam mo sasagot niya, eh, walang kinalaman sa gospel yan. Pero ang totoo, hindi niya alam kung ano yung doctrine na yun. Hindi niya kasi pinag-aralan. Diba? So, dapat handa, dapat may discipline sa pag-aaral. Kapag kasama yun sa pagiging mature Christian. Okay? Verse 7, bakit kailangan may mabuting patotoo mula sa mga nasa labas ang isang elder ng iglesia? We cannot please everybody, pero dapat yung mga tao sa labas mayroong respect pa rin sa pastor. Ginagalang pa rin nila, ay si pastor. No? Hindi yung wala silang respeto dun sa pastor, minumura yung pastor. May kilala ba kayong gano'n na yung pastor minumura ng mga tao sa labas? Parang meron akong kailangan yan. Kapag minumura ka ng mga tao sa labas, pastor ka ng isang church, sandali na, bakit? Baka iba yung pakikitungo mo sa kanila kaysa doon sa nakikita sa'yo sa loob ng church. Dapat consistent yung pastor sa kanyang lifestyle and character inside and outside the church. At anong resulta nun? The people will respect you. Hindi mo utusan yung mga tao respeto ka, kundi re-respetuhin ka nila ng pusa kasi nakikita rin ang worthy ka. Eh kung hindi, hindi ka naligaglala. And that will be a question against your character. Okay? Conclusion. Si 302 na. No? Conclusion, pakibasa. Cory. Ang isang elder ay hindi kailangang maging perfecto, ngunit dahil siya ay pinagkakatiwalaan ni Yesu Cristo na pangalagaan ng iglesia, nararapat lamang na maging halimbawa ang kanyang buhay ng pagpapasakop sa kalooban ng totoong nagmamayari ng mga tao. Isang buhay na banal at Buhay na banal. Isang buhay na banal at kalulugod sa Diyos. Yeah. So, dito, hindi perfect, pero inatasan, pinagkatiwalaan. Yun po ang responsibilidad ng... Kumbaga hindi yung pastor ang may-ari ng church. Ang totoo may-ari ng church si Jesus, yung may-ari ng mga tupa. So we are only under shepherds. At kung ikaw under shepherd, dapat yung buhay mo din, banal. Yung buhay mo din ay glorifying sa Panginoon. Kasi yun ang susundan ng mga kasama mo sa loob ng church. Kasama yun sa pagiging leader. Pero kung ikaw, hindi ka nakakakita ng example ng prayerfulness, thankfulness, humility, hospitality, gentleness, lahat ng fruit ng Spirit wala sa iyo, paano ka susundin? Diba? Paano ka re-respetuhin? Paano ka gagalang ng mga tao sa loob at sa labas ng church? Kaya sabi ko nga po, hindi dapat lahat naghahangad maging pastor. Napakabigat. No? Ito po mga qualification na ito, pananagot ng lahat sa Panginoon yan pagdating ng huling araw ng paghukom. Diba sinabi ng Apostle ko, may mga masusunog eh. Yung mga gawa sa ginto, hindi masusunog. Yung mga gawa sa kahoy, yung mga gawa sa ipa, masusunog. Ibig sabihin, hindi po lahat ng ginagawa ng mga pastor, tatanggap ng commendation mula sa Panginoon balang araw. Meron pong hindi tatanggap ng commendation kung hindi puro ginto yung quality. Kaya mabigat yung responsibility. Patok, pray niyo po ako. Sa lahat po ng mga qualification niya, hindi ko masasabi. Nag-e-excel ako sa lahat ng mga yan. No? Pag may nakita kayo, narinig kayo pastor sabi na nag-e-excel ako sa lahat ng yan,
Baka false teacher yun. No? Pero yung totoong pastor na nakakaintindi, kailangan ko itong mag-improve sa lahat ng yun. Pag-pray nyo ako. Pag-pray nyo po, kasi mabigat ang pananagutan ko. Hindi dahil may sakit ako, maawa ang Panginoon sa akin. Pagiging lenient. Kasi okay lang yan kasi nagda-dialysis ka na eh. Pastor Floyd. Hindi. No? Walang leniency sa Panginoon. Kung ano yung sinabi niya, yun ang hahanapin niya sa kanyang mga servant. So, tatawagin niyo ba akong good and faithful servant balang araw? No? O hindi? Takot. No? So, pag-pray natin ang isa't isa, kasi kung ano yung pastor mo, yun din ang mga miyembro. Kung ano yung katangian ng pastor, yun dapat nakikita ang katangian ng mga miyembro. So, we should pray for one another. Sa pagharap natin sa Panginoon, makakatayo tayo ng may confidence. Di ba? Okay, may question ba kayo? Clarification? Paul? Yung patungkol sa akin ng pastor, yung mahiligin sa sarili. So, meron naman pong mga pastor na may negosyo, siguro dahil sa siguro bago silang maging pastor, meron silang mga negosyo siguro. Hindi ba si Pablo rin, binuhay niya rin yung sarili niya sa pamagitan ng pagtatrabaho. Siguro hindi rin siguro pwedeng yung pastor meron silang negosyo na hindi maibigin sa sarili. Pero yung sa mga pastor na nagtumakbo sa mga mga government, diba? Ang tingin niyo rin pastor, may billing ba sila sa LP o sa ano nila, sa authority? Maraming tanong, yung nasa loob ng tanong mo. No? Yung isang tanong, okay lang ba na isang pastor ay may business? Personally, kasi sa akin, lagi kang mahahati. Lagi mahahati ang iyong priority pagka meron kang dalawang inaasikaso. Kasi ang principle ng Biblia, which will also answer the other question, di ba si Pablo nag-tent making? And the context behind that, kaya si Pablo ay nag-tent making because there was a point in the life of the church na hindi nila kayang suportahan yung lahat ng pangangailangan ni Pablo para mangaral ng Ebanghelyo. So yung panahon na yun, na hindi pa dumarating yung tulong mula sa ibang mga churches, nag-part-time job si Paul. Nag-tent making siya to support his other needs. Diba? Pang-rent, pambili ng pagkain, pambili ng damit, kung magkakasakit, gamot, mga gano'n. Pero meron ding support ng church para makapag-preach siya, makapag-biyahe siya sa malayo, makapangaral siya ng gospel. Pero binibigay ng church, kaya lang kulang that time. So para matustusan nyo, nag-work siya part-time. Pero nung dumating na yung tulong, dala ni Timothy at ng ibang mga disciples, galing sa ibang mga church, tumigil na si Pablo sa tent making. Nag-full-time na siya sa ministry ng pangaral ng Ebanghelyo. So anong point? Ang point, kung nasa transition pa yung church na hindi niya pa kayang isupport yung pastor sa lahat ng kanyang mga pangangailangan, it's fine na magkaroon ng part-time job yung pastor. Pero sabi nga ng salita ng Diyos, ang nangangaral ng Ebanghelyo dapat mabuhay sa Ebanghelyo. Ibig sabihin nun, kaya kayo nangangaral ng Ebanghelyo, dapat ang magtaguyod sa iyo ay yung Ebanghelyo. Ibig sabihin, kaya kayo naglilingkod bilang pastor ng church, dapat yung church ang magtataguyod sa iyo sa lahat ng pangangailangan mo. Kung may pamilya ka, tutulungan ka ng church. Kung kailangan mong dumiyahe para mangaral, bibigyan mo ng church. Yun ang church. Diba? That's the responsibility of the church. Pero depende yun sa stage. Kung nasa transition pa yung church, o kaya kung may famine, o mayroong nangyari sa paligid nila na hindi control, na apektuhan yung finances, nag-a-adjust din naman. Pero hindi pwedeng gawing dahilan na okay lang mag-part-time yung pastor kahit na may supporta na yung church sa kanya. Diba? Dapat pumili ka ng isa. Mag-full-time ka sa isa. Diba? Kaya yung tanong na okay lang bang mag-business yung isang pastor, tapos nagpapastor din siya. Ako personally, hindi ako agree. Kung ikaw yung pastor, full-time ka. Pili ka lang ng isa. Ganon din yung sagot ko dun sa yung mga pumapasok sa politika, tapos nagpapastor din. Pili ka lang ng isa. Huwag mong pasukin lahat. No? Kasi kailangan, bigay mo sa Panginoon ng lahat mo .
Diba? Kasama dun yung suffering, kasama dun yung kakulangan sa finances, kasama yun eh. Diba? Kasama sa sacrifices mo yun, kasama yun sa pagpapasal mo ng krus mo. No? Bilang disciple ni Jesus, kasama yun. But you must choose only one, hindi mo pwedeng yakapin lahat. Kasi mahahati yung puso mo eh. Diba? Yun ang personal na sagot ko ha, pagdating sa mga tanong na yan. Kasi ang issue kasi yung compromise eh. Darating yung panahon na magko-compromise ka. Diba, may business ka. No, na meron kang na-encounter na business partner o business transaction na kailangan mo mag-compromise ang pananampalataya mo. Ano ba, meron kang babaguhin detalye, okay, hindi ka magbabayad ng tax. Ano gagawin mo? Pastor ka eh. Diba? So pipiliin mo yung Panginoon kaysa doon, malulugi ka. Kaya mahirap na kung gusto mo mag-business ka na lang. Kung gusto mo mag-pastor ka na lang. Pili ka lang ng isa, yun ang sa akin. Hindi ko alam kung paano napapagsabay ng iba yun. Na nag-business din sila, tapos nagpapastor din sila. Pwede pa ba silang matawag na above reproach? Hindi ko alam. Kasi hindi naman ako businessman. Pero ako naniniwala, maraming temptation sa business. Bakit mo pa ilalagay sarili mo sa maraming temptation kung pwede ka naman mag-focus sa kingdom concerns nila? Marami ring temptation doon, pero naka-focus ka sa Panginoon at sa Kanyang kaharian. Yun ang sagot ko doon, Paul. Siguro yung ibang pastor, baka iba yung sagot nila. Isa sa sagot ko. Pero ako, mas pipiliin ko mag-focus lamang sa kingdom kung gusto mo maging pastor. Paano naman po, pastor, yung mga pastor na hindi nila kayang sabihin yung iba, alam naman nila yung doctrine na pinaniniwalaan nila, pero hindi nila sinasabi sa albaw, nung katulad sa mga pastora, na alam naman sa Bible na hindi pinapaintulutan na magkaroon ng pastora. Pero yung pastor, nagtuturo siya ng grupo na may matindi ng pastora pero hindi na may ma-approach yung mga pastora. Mahirap sagutin yun kasi baka yung topic nila currently walang kinalaman doon kaya hindi niya nababanggit. Hindi, kung may kinalaman doon sa Topic na yun. Pero iwasin yung... Mali yun. So that's compromising. Kasi kung merong sa grupo na yun, merong pastora, tapos nagtuturo siya patungkol sa topic na yun. Ano ba sinabi ng salita ng Diyos? Di ba? Ang babae, hindi pinahihintulutan, magturo at manguna sa mga lalaki sa loob ng iglesia. Bakit? Sapagkat ang unang nilikha ay si Adan, pagkatapos ay si Eva. Ang tawag ng creation mandate. Ano ibig sabihin ng creation mandate? Diba yun ang order, yun ang proper order ng hierarchy ng leadership na nilagay ng Diyos sa kanyang creation. At dahil Diyos naglagay nun, hindi pwede baguhin ng tao. Mas magaling yung babae magsalita kaysa dun sa lalaki, kaya yung babae dapat maging pastor kaysa dun sa lalaki. Hindi. Hindi. Ayun ang gagawin ng church pagka wala silang pastor. Mag-invite kayo. Mag-invite kayo na maging pastor na lalaki. Yun ang natukulan ng church kung wala silang pastor. Hindi yung dahil may babaeng magaling na lang gawin nating pastor. Hindi. Gustuhin mo ang Panginoon pagka ginawa mo yun. Kung yung sa church walang pastor na lalaki, mag-pray kayo. At maghanap kayo ng lalaki pwedeng maging pastor ng iglesia niyo. Dapat tinuturo yun. Dapat hindi ang tawag ito, hindi nagko-compromise, ay baka ma-offend. Mas pipiliin ko ma-offend yung tao kaysa ma-offend ko yung Panginoon. Nakakatakot ang Panginoon kaysa sa tao. Question pa? Clarification? Ano po yung PF? Kasi nakaroon ko na sa YouTube yung mga babaeng pastor. Nila-justify nila, yung panahon ni Paul, yung mga babae kasi nilang pag-aral, walang trabaho. Kaya... ngayon kasi iba na yung panahon yun. So, alam ko na yung sagot, para i-counter nila. Yung ginagamit nila na yung reason, yan tinatawag na cultural reason. No? Kumbaga, ginagawa nila yung kultura nila
at yung current situation nila na ruling principle sa kanilang management ng church. Hindi nga pwede kasi yung binigay ni Apostle Pablo na principle pagdating sa leadership, bumabalik pa dun sa creation. Genesis. So, ibig sabihin, wala pang any kind of human institution na nakikreate. Wala pang government, no? Wala pang mga businesses, wala pang kingdoms, wala pang mga kings nun eh. Pero meron ng creation mandate. Diba? Ano yung creation mandate? Mas unang nilikha ng Diyos si lalaki, si Adan, bago si Eva. At ginawa ng Diyos si Adan na ulo ng kanyang asawang babae. Ito yung prinsipyo na hanggang ngayon ay nag-a-apply sa iglesia na dapat ang ulo ng iglesia, lalaki, hindi babae. Bakit? Sapagkat si Kristo ang ulo ng iglesia. So, may consistency, di ba? Sa Genesis, lalaki, si Adan, ulo ni Eva. Sa church, si Jesus Christ, ulo ng church. Sa local church, yung mga lalaking pastor ang pinuno ng iglesia. So, mayroong consistency. Eh kung pipilit na hindi, yung babae kailangan maging pastor, magkaroon ng pastora, eh, sasalungat yun dun sa pattern na nilagay ng Diyos since Genesis. Kaya tinawag siyang creation mandate. Ibig sabihin, ito ay consistent, ongoing principle na applicable pa rin ngayon at sa lahat ng klase ng church. Kung ikang gospel church ka, dapat sinusunod mo yung principle na yun. Na ang lalaki ang leader, hindi ang babae. Hindi po ibig sabihin ng lalaki ang leader, lalaki lang ang magaling. Hindi. Hindi po ibig sabihin na lalaki lang ang leader, lalaki lang ang pastor, walang kakayahan ng babae, walang leadership ang babae. Hindi. Pwedeng mag-exercise ng leadership yung babae, lalo lang sinasabi ng Biblia, hindi sa ibabaw ng lalaki. Kaya pwedeng magturo yung mga babae ng mga bata. Nag-exercise siya ng teaching, di ba? Pero bata. Nag-exercise sila ng teaching sa mga babae. Pero hindi sila pwede mag-exercise ng teaching sa mga lalaki. Kung meron dapat mag-exercise ng gift of teaching sa mga lalaki, lalaki din. Yun ang tinuturo ng Biblia. Hindi po natin binababa ang babae ha, hindi po natin ginagawa. Hindi natin sinasabing wala silang kakayahan, hindi sila marunong. Ako naniniwala, maraming babae mas magaling sa lalaki. Mas magaling mag-English, mas maraming pinag-aralan, mas magaling dumiskarte, mas magaling humawak ng pera, mas magaling magturo sa mga bata, mas maraming magagaling na babae. Kaya lang yung headship na tinatawag, yung pinakaulo, nilagay, ipinagkatiwala ng Diyos sa mga lalaki. At ang pinag-uusapan dito sa 1 Timothy chapter 2, church po yan ha? Church. So pag church, lalaki talaga ang head. Kung paano sa family, lalaki din ang head. Yeah. Pero pagdating, halimbawa, gusto ba ng babae maging presidente? Wala problema. Hindi naman church yung Pilipinas eh. Gusto ng babae maging CEO? Wala problema. Hindi naman church yung business niya. Pero pag church ang pinag-uusapan, ang sabi ng Biblia, ang lalaki ang ulo, lalaki ang magiging pinuno, hindi babae. Kaya po sa prayer meeting natin, lalaki din na nagpe-pray. Diba? Hindi babae. Pero yung babae po, pwede mag-lead ng Bible study. Pwede mag-lead ng Bible study kung mga babae din. Paano rin bawa po, may biglang lalaki. Pero hindi siya. Iwalay natin yung lalaki. Dapat, kung mayroong Bible study yung mga babae, dapat meron din yung lalaki. Diba? Ang pangit naman tingnan sa church, yung mga babae, meron silang Bible study, yung mga lalaki wala. Dapat meron din yung mga lalaki. O kung ayaw man na magkaroon ng division, magkaroon ng isa na lang, tawag yung Bible class. So, yung ginagawa natin yun, Bible class. Lahat magkakasama, lalaki, babae, pero nagtuturo, lalaki. Wala tayong sapat na panahon para discusin ng buo ito, no? Kasi nadaanan lang natin yan. Yung ating discussion. Okay. Meron pa ba yung question? Tilin daw sa Tilin! Ano, Tilin? Sige, go, go, go! Si Paul po, sa huwag na Tanong pa kayo. Mami. Paano ko halimbawa yung pamilya na, di ba sabi mo, ang unang ministry ng pastor ay yung sa tahanan. Yun sa may tahanan,
nagkaroon ng pagkakasalan daw anak. Alam niya namang mali, tinotolerate niya pa rin. Kumbaga, binibigyan niya pa ng katulad kahit na may nagre-review sa kanila, may nagsasabi na sa kanya marami, na ganyan. And then siya pinapakuranan niya pa yung mali ng kanyang... Anong question mo? Ito ba ay pananagutan sa Panginoon? Meron. Diba? Tsaka yung aanihin niyang bunga, makikita niya naman later on eh. Pagka hindi siya nagturo ng disiplina sa mga anak niya sa loob ng pamilya, makikita niya rin yung bunga nun sa buhay ng mga anak niya. Diba? Pero kung tanong mo dapat bang maging leader ng church yung gano'n? Hindi pa pwede. Kasi kung hindi mo napapamunuan ng maayos yung sarili mong pamilya at hindi mo na susuheto yung mga sarili mong mga anak, paano ka susundin ng mga tao sa church? Yun yung sinabi doon sa qualification. So hindi ka papasa sa office ng deacon o office ng eldership. Kung yun ang pinakamahabang qualification, yung pagiging mahusay na tagapamahala ng pamilya. Yan ang isa sa mga critical qualification ng isang pastor at isang deacon. So kung hindi po yan magagawa, madi-disqualify sa office ng deacon at lalo na sa office ng eldership. Paul, Hindi po ba disqualification sa pagiging elder yung hindi niya kayang ituwid yung, diba, alam niyang mali yung paniniwala, pero dahil din nakikipag-compromise siya, hindi niya itinutuwid yung mali na paniniwala. Diba, ano na kayo? Against sa pinaniniwalaan, pero hindi niya tinutuwid dahil... kung pastor na siya, diba, kailangan niya din ng exhortation. Diba? Kailangan na meron din siya accountability sa ibang mga pastor. Lalo kung nagiging issue na sa church yung gano'n, na hindi niya tinutuwid yung mali. Mali na nga. Kaya tuloy ginagawa ng iba, sinusundan yung nakikita maling halimbawa sa kapwa nila. So kung pastor na siya, hindi natin pwedeng sabihin dapat bumaba ka na sa pagiging pastor. I think, kailangan niya ng exhortation, kailangan din may mag-counsel sa kanya, may magpaalala sa kanya. Pero kung mag-apply pa lang siya ng pagiging pastor at hindi niya ma-handle yung mga issue niya at compromise siya, I don't think qualified siya to become an elder or to bear an office. Pero kung pastor na siya, yun ang problema sa maraming mga independent churches kasi sinasabi, autonomous kami. Ang nangyayari tuloy, nalalaman ng ibang mga pastor na may issue yung church, malala na. Baga, hindi na nila makorek. Kasi malalim na yung sugat, malalim na yung division. So pag pumapasok na yung ibang church, hindi na nila may correct, hindi na nila maayos. Nakarating sa kanila, huli na eh. Dapat talaga mayroong, yung sinabi ko doon sa isang pastor na matanda, ng sports fest, sabi ko mas ma-address natin yung mga issue na may kinalaman yung mga churches sa association natin kung nagsisimula pa lang. Dapat mayroong mekanismo yung mga representative ng mga churches ng accountability. May problema ako ngayon sa church ko. Ganito yung issue. Dapat meron ganong klase ng transparency. Hindi naman ibig sabihin pag sinabi mo, papakialaman ka na sa lahat ng dapat mong gawin. Papayuhan ka. Yan nangyayari kasi ayaw sabihin, nililihit, pinipilit solusyonan. Pero ang issue, involved na yung pastor mismo, lumalala. Siyempre, pagka-involved na mismo yung pastor, wala na siyang pagiging fair kasi involved na siya. So dapat meron talagang third party na titingin doon sa sitwasyon para maayos pa. Hindi. Nakakarating sa iba, wala na malala. Pinaghaharap na lang yung mga involved para ayos, pero hindi na gustong magsama. So dapat meron accountability. Sagot ko na dapat may accountability yung pastor sa ibang pastor. Dapat siya mismo mahanap siya ng accountability. Dapat maging transparent siya sa problema niya para matulungan siya, may pag-pray siya, mabigyan siya ng payo. Yun ang kulang sa mga Reformed Baptist churches. Okay, wala na tayong time. Magsimula na tayo ng ating worship service. Kasi 3:30. Di ba? Magkaroon muna tayo ng siguro mga 10-minute break bago tayo mag-start. Salamat po sa mga tanong na binigay mo naman.